Nakanganga si Hera sa telebisyon habang siya ay hindi pa dinadalaw ng antok. Tulog na ang dalawang bata sa kabilang kama. Napakalakas ng ulan at kumikidlat pa. Mabuti na lang kasama na niya si Draco dahil kung hindi, takot na naman siya malamang. Nakasandal siya sa headboard habang ito naman nakayakap sa kanya. Sa mga makakakita sa babaeng naka-flash screen, kapag ito hindi gumagamit ng prosthetics, maaaring kumontak sa mga numero ng pulisya. 50 milyones na nakapatong sa sinasabing babae na pwedeng consider na most wanted at armed and dangerous ngayon. Ito umano ang mastermind sa kaguluhan na bahayin mag-asawang De Silva. Napanunok si Hera ng laway at para siyang natuyuan ng lalamunan. May nilabas ding litratong pulis na isa pang mukha ni Soraya. Iyon ang babaeng lumabas na isang bahay. Ang bahay na kumpirma na wala talagang nakatira doon. Iyon ang sinabi ng mga tauhan nang dumating kahapon. Matapos makapagbigay ng testimony sa mga pulis. Ang mga natagpuan daw sa bahay niyon ay mga piluka, foam latex, mga silicone at damit na kahit hindi sabihin, mukhang alam niya na kung para saan. Ginagamit yun ni Soraya kapag nagbabagong anyo ang babae o nagbabalat kayo. Habang tumatagal ang araw, pakiramdam ni Hera lumalala ang tama ni Soraya sa ulo. Mas lalo na siyang natatakot doon. Kahit na mga magulang niya pinababantay na ni Draco sa mga tauhan. Ang checkpoint nariyan pa rin at di nawawala, pero pakiramdam niya parang wala ring halaga kung marami namang katauhan si Soraya na hindi nila kilala. Ang hinala ni Draco baka nag-aral yun nung nasa ibang bansa ng prosthetics makeup. Hindi yun malayang mangyari dahil mapera ng babae ng mga panahon na yon. Pagkatapos ng balitang yon, sinulipan niyang asawa na nahihimbing. Tumunog ang kanyang smartphone kaya't nalingon niya yun sa bedside table. Dinampot niya at baliwalang tiningnan. It was an unknown number and wasn't saved on her contact list. Binuksan niya ang multimedia message na natanggap niya at gano'n na lang ang panghilakbot niya na makakita siya ng isang full close-up na mukha. Mukha na nakakatakot. Nakangisi, pero sira-sira ang ngipin at may mga dugo. Titig na titig sa kanya ang mga mata noon na kulay gray. It has a caption, "Die hard, Mrs. De Silva." Draco? Nahihintakutan, nakalabit niya sa asawa. Napatili siya na mahina nang biglang kumulog. Napaikbi siya at agad nang gumising si Draco. "Baby," anito sa bayakap sa kanya. "Look," aniya rito at saka iniabot ang smartphone. Jesus Christ! Block any message from an unknown number. Hindi mo kayo makipaglaban ng patas sa baliw, baby. Bukas naman ang linya ko. She will contact me. Let her. Ayoko na masaktan ka pa tulad ng noon. Anito sa kanya at saka siya ay nalika ng mariin sa noo. Mabuti na lang di nagising ang dalawang bata sa pagdali niya. Ayaw niyang matakot pa ang mga yon. Mga bata pa ang mga anak nila at si Draco Hug tingin niya ay nangangailangan ng therapy. Hindi na siya napakiusapan lang, baby. I was trying my best but she did not reply. She really wanted war and I would give it to her. Nakakatakot yung litrato. Ani ang tingala ang asawa pero nakatitig to sa mata. Mala-infected na virus ng tao sa isang horror movie. This was her. She transformed herself again. Kung nasan man siya, palagay ko dala niya mga gamit niya. Ayoko na nito, Draco. Natatakot ako para sa mga bata. Kahit kailan hindi ako sumuko sa problema pero ngayon parang gusto ko na. Aniya rito. Mabuti sana kung siya lang pero may mga involved na bata kaya ang hirap. Don't lose hope, baby. We have to be strong. 3 na ang mga anak natin na dapat natin ilaban. Kapag sumuko tayo wala na silang aasahan. Who will protect them? We can do this. You have an angel in your tummy. God will help us win. You taught me that. He said to her so she looked at their kids. Naroon ang mga walang mawang na bata. Natutulog lang na parang walang panganib na nagbabadsa. She has to be a real mother by now. Kung noon natakasan niya si Fabio, matatakasan din nila si Soraya. Tahan na. Matulog ka na't babantayan kita. I will keep on protecting you and our kids no matter what it takes, Sarah. Pangako ko yan sa inyo. Anito at saka siya hinalikan ng mariin sa noo. Yumakap siya sa asawa ng mahigpit at saka pumikit. In her mind, she's uttering a silent prayer for everything, especially for their safety. Masaya silang kumakain ng gabihan. Pasado 8:30 ng gabi. Di pa natatapos ang hapunan dahil may kasamang kwentuhan. "Mimi, play po ako."
Paalam ni Darren sa kanya kaya tumango siya sa anak. Okay lang ikaw at si baby kahit wala ako dito sa chair ko? Nandito si daddy. I'll take care of mommy and baby. Sambit naman kaagad ni Draco kaya nag-thumbs up si Darren sa ama bago bumaba sa silya at pumunta sa playpen. Nagkakatawanan sila sa loob ng restaurant. Nakakita ni Hera ang panibagong saya sa mga mata ni Drake. Masaya yon sa piling ng lahat. Tanggap nila ito at parang may napakalaking kasiyahan sa puso niya ang pagtanggap niya roon. Para siyang isang bagong tao. May mas magagawa pa pala siya kaysa pagsasakripisyo noon sa lahat ng hirap para sa kanyang mga magulang at kapatid. Kaya niya palang tumanggap na isang taong hindi niya kaano-ano, na kahit nasaktan siya nung unang nalaman kung sino si Drake sa buhay ni Draco, natanggap pa rin niya. Nag-iba bigla ang timpla ng panahon. Kanina maaraw pero ngayon, makulimlim at umuulan pa. Maraming tao sa restaurant dahil tinamad na malamang ang mga bakasyonista na umalis para kumain sa ibang lugar. They are still secure though. Nakapalibot ang mga tauhan sa kanila. Salsihan ang pagkain ng mga yon. Hindi pa tapos ang karamihan sa pagkain, nagpaalam na siya dahil naduduwal na naman siya. Draco followed her right away. Binilin lang nito ang mga bata kay Sammy at kay Shawnee. Sa direksyon ng pampublikong banyo siya patungo dahil di niya aabutin kung siya'y papanhik pa para makarating sa kwarto. Sa isang sofa sa lobby, nakita niyang matanda na tumitingin sa isang papel. Ito ang matanda na madalas niyang makita mula kahapon, ang pipi na nakabasag sa loob ng restaurant. The old lady looked at her and showed her the paper. Mukha yun ni Soraya na naka-wanted. Umiling lang siya at saka dumiretso. Kasunod si Draco. Ang ibig niyang sabihin sa matanda, hindi niya alam kung nasan yon. Nagpakalat na kasi ng gano'n ng mga polis at sa buong Pilipinas yon. Dire-diretso siya sa pagtakbo, pero ang asawa niya ay napansin niyang parang natilihan sa may likuran niya at di nakuhang humakbang. What is the problem with this man? Hindi niya na to nahintay pa at pumasok na siya sa banyo, saka siya dumuwal. God! Bulalas ni Draco kaya't parang natulig ang tenga ni Hera. Sino bang minumura ng asawa niya? May kaaway ba ito na hindi niya nakikita? Patuloy lang siya sa pagsuka at tila wala siyang pakialam sa ikinapuputok ng butse ni Draco. Nilabas lang niya ang lahat ng kanyang kinain at hinang-hina siya. Si Soraya Janice. Bulalas ni Draco at parang lahat ng balahibo niya'y nagsipagkalasan sa kanyang katawan. Binalot ng takot at kilabot ang kanyang buong sistema pagkarinig niya ng buong pangalan ni Soraya. Nasaan? Nasaan si Soraya Janice? Agad niyang hinilang tissue mula sa tissue holder at kahit nanghihinat na natatakot, agad siyang lumabas. Si Draco naroon na pabalik sa lobby. Sus ko! Draco! Tawag niya sa mister habang malalaki ang hakbang nun, hawak ang baril. Para siyang mamamatay sa takot. Nanginginig siya ng sobra pero pilit din niyang nilalabanan. Sa likod ka lang. Galit na sabi nun sa kanya at nun lang niya nakita to ng ganun kagalit. Nalakihan din niya ang pagakpang at dire-diretso siya. Dire-diretso siya pero halos bumangga siya sa likod ni Draco nang bigla itong tumigil. Soraya Janice! Singhal nito sabay tutok ng baril sa matandang babae na nakaupo, yung may pagkakuba na nadaanan nila kanina. Draco ang bata! Aniya sabay tago sa may likod nito. Halos bigel niyang pag-iyak. Kalong ng babae si Drake sa sofa. At lalo siyang nangilabot na makita niya, gumisi iyon at puro ng brown na kulay ang mga ngipin. Ang yakap nun kay Drake kumigpit na halos parang sakali ng isang brasong leeg. Diyos ko! Draco's breathing hitched. Hindi siya kumukurap habang nakatingin sa impostor. Ang kaba niya'y sukdulan hanggang kanyang bunbunan pero di siya pwedeng magkamali at magpapatalo doon. He is damn nervous for his loved ones. Naritong asawa niya sa likod niya. Pilit niyang kinukuble dahil ayaw niya itong masaktan. Nag-iisip siya na mabuti anong kanyang dapat na maging aksyon. Ang baliw na gusto maghiganti at ginamit ang kanyang nakaraan. Laban sa kanya ay narito na sa kanyang mismong harapan. Soraya is kind of creepy. Well, that explains why she's a psycho. Malamang, minaster nitong panonood ng mga patayan at takutan para pagtagpi-tagpiin at gamitin ngayon para makapaghiganti sa kanya. He is sweating. He doesn't remove his gaze from her. He's watching her every motion, even the littlest one. Di naman umabot sa ganito noon sa Divina. Ni hindi nga yung tumakas sa krimen na pinlano. Naghintay yun ng mga pulis para dakpin.
Ang isang to masigit pa kay Divina. Baka kalahati ng buhay ni Soraya Janice puno ng galit. Malamang. Yun naman talaga ang puno-tulo ng lahat. She was badly accusing him for a crime he hadn't committed. Habang tumatakbo si Hera kanina para sumuka, narito ang buong atensyon niya. Pero nang siya ay lumagpas, tila siya natilihan at parang video sa pelikula. Bumalik-balik sa balintataw niya ang kanyang matandang babae na nilagpasan. In his peripheral vision, when the old lady showed the paper to them, the printout of Soraya's face, he noticed her feet. She was wearing old-fashioned slippers, made for old women. Dahil sa pagkakaapo ng babae, medyo umangat ang palda na parang abot na lampakan. Her legs were slightly exposed. Too late for him to realize that those things didn't belong to an old lady. Makinis ang mga yon at walang mga wrinkles or ugat. Hindi nin kapares ng kamay nitong may mga kulubot. Mula ng kanyang pagdating, maging mapagmasid siya sa mga taong nasa hotel. Palihim niyang pinagmamasdan ng mga iyon mula ulo hanggang paa. Kaya nang tila mapansin niyang kakaiba ang ngiti ng babaeng to, pinag-isipan niyang mabuti at pinalikan niya sa memorya. And that victorious grin from the old woman was etched in his mind the moment Hera continued running towards the comfort room. He was right all along. Nakita pa niya kung paano nun tinatawag si Drake. Alam niya na kilala ng bata ang boses ng tiyahin, kaya agad na lumapit. Drake was used to Soraya's changing identity. Sanay ito kahit na mukhang bangkay siguro na Sorayang makita, at di niya masisisi ang bata kung lumapit yan kaagad. He is still a kid and his heart is pure. Kahit takot yun sa tiyahin o galit man, iba ang puso ng isang bata, lalo na sa isang kaanak. They are lovable. They still trust their parents no matter what, even known parents. Sumunod sa kanila si Drake. Marahil nag-aalala sa kalagayan ni Hera, habang si Sammy nakadistansya naman, and the danger was sitting like a queen, waiting for the best time to surface and take a show. And the show has just begun. Para nag-uumal pa sa dibdib ni Hera ang puso niya. Gusto niyang humagulgol ng iyak pero baka lalong masiraan ng bait si Soraya at masaktan si Drake. Sus ko, ang kawawang bata. She wanted to shut her eyes and look away when Drake started crying. Baka nalang saksakin yun na si Raya or anuhin. Hindi niya kaya. Daddy! Hiyaw noon at pumuno sa buong lobby ng hotel ang boses. Nakaagaw yon ang atensyon ng lahat ng tao. Napatras sa mga yon na makita kung gaano nakapirmi si Draco sa pagkakatayo. Hawak ang baril, pati na rin si Sammy. She will never love guns. Ni sa aktual, halos di niya magawang tingnan ang rehistradong baril ng asawa niya kapag nasa bahay sila. Pero ngayon nakatutok yun sa isang tao na may kalong na bata. Paano napunta si Drake kay Soraya? Nasa loob yun ng kainan. Naglalaro nang lumabas siya. Di niya masabing pinabayaan yun ni Sammy dahil naroon na si Sammy pagbalik niya galing sa banyo. Nagbabantay ang lalaki. Susunod na siyang mababaliw. Ang isa pang pinagtataka niya, paano nalaman ni Draco na si Soraya ang matanda? And he was so damn right about it. Narito ng pruweba. Narito na sa harapan niya ang luka-luka. Spare him. He is your nephew, for God's sake. Bulyaw ni Draco pero ingat na ingat sa paggalaw. Alam niya pareho sila ng nararamdaman. Daddy? Patuloy na iyak ng bata na tingin niya namumutla na. Maawa ka sa kanya. Di na napigil ni Hera na wag sumigaw. Awa? Tinaas no ng kamay at may dinukot sa likod. Napanganga siya. May dinudukot yung bukol sa likod. Mamamatay siya sa takot. Baril. Baril ang kinuha ni Soraya kaya't nagpapanik na ang mga tao. Walang lalabas lang. Kung ayaw ninyong patayin ko ang batang to, total naman may sakit to, papatayin ko na. Hindi. Agad na sigaw ni Hera at parang gusto niyang lapitan si Drake at taklitin. Maawa ka ha. Nangihinang sambit niya. Nangangatog ang mga tuhod niya at baka bumalagta siya maya-maya pa. Naawa ba ang hayop na yan nang mamatay ang nanay ko at magpakamatay ang kakambal ko? Kaya't sa halip na nag-aaral ako, nagkakapunta pa rin ako. At nagpakaputa rin ako. Eto, anak to ng hinayupak na rapist na Amerikano. Namatay nga ang demonyong yun sa pakipagbarilan. Nag-iwan naman ng pasanin sa kakambal ko. Kaninong kasalanan? Sa'yo. Duro nun kay Draco gamit ang baril, kaya tinago siya nito sa likuran.
Umalingaw-ngaw ang sirena ng mobil ng pulis at nakita niya mga pailaw sa labas ng hotel. Tanaw sa tinted ng mga bintana at salamin. Wala akong kasalanan. Kakambal mo ang pumili sa lahat ng bagay na ginawa niya. You also chose to sell yourself. Sagot ni Draco pero gigil na tinutok ni Soraya ang baril sa bata. Ganun na lang ang pagsinghap niya at halos napaluhod na siya. Ibaba mo yan para wag tong mamatay. Anak ko ba to? Anak mo ba to kay Taylor? Ani Soraya na parang nag-iiba-iba na ang takbo ng isip. Nakatago yon sa katawan ng bata kaya hindi po pwedeng barilin. Di naman eksperto si Draco sa pagbaril. May kaalaman to't kahit pa asentado, nakakatakot na magkamali. They will never risk Drake's life. Patuloy yun sa pag-iyak at sinenyasan niyang wag maingay. Narinig na rin niyang iyakan ng mga bata sa paligid. I will drop the gun. Just let him go. Ani Draco kay Soraya at tumulo na rin ang luha ng asawa niya. Umiral ang puso nito bilang ama. Alam niya, dahil siya ganun din. Lalong iniharang ni Draco ang katawan sa kanya at sa laki nito, talagang di siya tatamaan ng bala. Honghang! Agad na sigaw ni Soraya, sabay tutok ng baril kay Draco at putok nun. Hindi! Malakas sa sigaw niya. Umalingaw ang malakas na putok ng baril at isang malakas na iyak ng bata. Daddy! It was Drake's voice, echoing all around the four corners of the lobby. No! Malakas na sigaw ni Soraya ang pumuno sa buong hotel. Kasabay noon ang sigaw nila ni Draco. Iyon ay matapos na umalingaw na isang nakabibinging putok ng baril sa loob ng lobby. Kitang-kita ni Hera kung paanong bumalagtas sa sahig ang batang lalaki matapos tamaan ng bala ng baril. Tumakbo yon at tumarang kay Draco nang kalabitin na Soraya ang gatilyo kaya't yon ang tinamaan ng bala sa halip ng asawa niya. Hayop ka! Galit na sigaw niya sa babae. Halos mabatid ang litid sa leeg niya. Hera sobbed and cried. Parang nandidilim ang buong paligid dahil sa pagtangis niya. Tulala ang babae at nabitawan ng baril na hawak. Parang di makapaniwala sa krimeng nagawa. Nagawa sa sariling pamangkin na tinuring at inaring na anak. Hindi ko sinasadya. Drake baby, gumising ka. Gumising ka. Hagulhol ni Soraya na parang natauhan mula sa kabaliwan. Napakahayop. Ang laman pala ng bukol nun sa likod ay baril. Nagkaroon ng pagkakataong lumapit ng mga tauhan at makapasok ng mga polis dahil sa pagkatuliro ni Soraya. Sa bunot ang sarilit parang di malaman ang gagawin hanggang sa sumalampak na lang iyon sa sahig. Sumuksok yun sa isang gilid at halos hindi matingnan ng pamangkin. Tumatangis yun at natingnan ang sariling mga kamay, nanginginig. Drake! Ani Draco sabay alok sa bata pero dugo ang lumabas sa bibig nun kaya't lalo siyang napaiyak. Iyak Darren pag wala daddy. Anoon saka pumikit bigla at lumaylay ang ulo. Drake! Pumalahaw siya ng iyak at gusto niyang imulat ang mga mata nun. Patay na ba yun? Diyos ko! Kinarga ni Draco yon at mabilis nilabas ng hotel. Sumunod kaagad siya habang si Darren naman umiiyak sa may di kalayuan. Mommy! Daddy! You stay with Babuela anak. Babalik kami ni Daddy. We will be fine. Aniya doon. Tamang ko ito pero umiiyak na sumubsob sa tiyan ng lola. May nakanda namang ambulansya sa labas at agad na sinakay doon si Drake. Kasama siyang lumabas. Kinuha ng mga nurse at medic si Drake, sinakay sa ambulansya. Alam niya ang ospital na nagmamayari nun. Mabuti nilang mabilis ang responde. Hindi niya gustong sabihin na bumalik ang karma dahil may inosenteng batang nadamay. Pero parang gano'n na talaga ang nangyari sa kaso ni Soraya. Ang kaya sa isang naiwang kapamilya ng babae ang siyang nasa bingit ngayon ng pagkawala dahil sa mga masasamang plano ni Soraya. Halos hindi siya direktang makatingin sa nanghihinang bata o parang wala ng buhay. Draco? Aniya sa asawa. Akbay siya nito at nagpahay din to ng luha. Mabilis sila kumilos para sumakay naman sa kanilang sasakyan. Susunod sila sa ambulansya pero sa paghihit nila, si Soraya nahila ng mga pulis ang kanilang nakita. Laking panghilakbot ni Hera nang umalpas to sa kanyang mga kamay at sa isang iglap nasa harap na ni Soraya. Demonyo ka? Galit na sigaw ng asawa niya at walang babala, umigkas ang kamay nun.
Sinampal ang babae na gumewang at napahawak sa pulis. Sisiguraduhin kong mabubulo ka sa kulungan. Kulungan man ng baliw o sa munti. Hindi mo siya anak, singhal ng babae. Wala kang karapatan. Kahit hindi ko siya anak, may malasakit ako sa kanya. Hindi tulad mo. Magkadugo nga kayo pero mas pinairal mo pa ang pagkasintu-sintu mo sa halip na magpagamot ka para sa kanya. You are a bitch. Agad niyang nilapitan si Draco matapos masaksihan iyon. Hinila niya na ang asawa para makaalis na sila. Halika na. He needs us. Napahikbing sambit niya sa asawa. Agad naman tong sumunod sa kanya kahit na galit pa rin ang aura. Ilang tauhan lang sumunod sa kanila at halos nagpaiwan ng karamihan para kay Darren. Sumakay sila sa sasakyan at siya nagturo ng direksyon ng ospital na kanilang pupuntahan. Sobrang awa ang nararamdaman niya para kay Drake. That kid saved their lives and he was calling Draco, Daddy. Masakit sa pusong masaksihan niya kung paano yun bumalagta sa sahig nung yakapin si Draco at iharang ang sarili sa baliw na inainahan. Damn! Mura nito habang nagmamaneho at saka napahigbi. Ilang araw ko pa lang siyang nakikilala, pero ako pa ang niligtas niya. Hindi ko man siya anak, tunay na ama ang turing niya sa akin. Anito kaya't agad niyang hinaplos sa braso. Di niya alam anong sasabihin niya, pero sa isip at puso niya nagdarasal siyang sana maging maayos ang kalagayan ng bata. Sana hindi pa huli ang lahat. Sana naman hindi yon tuluyang balikan ng karma para maramdaman ni Soraya ang matinding sakit ng kalooban at pagkawala ng kaisa-isang pamangkin. Wala yung mararamdaman kapag sinumpong yon ang mas tinding sakit sa utak. Makakalimot na naman yon sa sinapit ni Drake. Walang ibang dapat magdusa kung hindi si Soraya. Totoo na kung ayaw ng isang tao na mangyari sa sarili ang mga masasamang balak, wag na wag yung gagawin sa ibang tao. Dahil kahit na magsisi sa huli, wala na magbabago pa. He will be fine, baby, right? Tanong ni Draco sa kanya at sumulyap ito. Kaya, tumango siya para bigyan to ng pag-asa. Kahit sarili niya, hindi niya alam paano yun gagawin. She is so afraid. She doesn't want Drake to die. Walang kasalanan si Drake. Wala rin siyang pakialam kung anak man yun ng babaeng nabili ni Draco noon. Alam ng Diyos ang laman ng kanyang puso. Malinis ang puso niya na gusto niya ng bata na maging parte ng buhay nila. Gusto niya yon bigyan ng pagmamahal. Naiyak siya na maalalang sinabi kanina ni Drake. Naiiyak si Darren kapag nawalan ng daddy. Parang nabasag ang puso niya dahil doon. Diretso silang bumaba ni Draco nang marating nilang ospital. Tuloy sila sa may pinto ng operating room kung saan nasa loob pa si Drake. Si Draco napaupo pa sa stainless na upuan at nakatitig sa sahig. Gulat siya na lumabas ang isang nurse. Kayo po ang magulang? Tumango kaagad siya. Kamusta siya? Agaran niyang tanong pero umiling lamang to. Wala po ako sa posisyon para magsalita. But it's my right to know. She cried. 50-50 po. Matamlay na sabi noon kaya napatungo siya. Kailangan po namin ng dugo, AB positive. AB. Ani ka agad ni Draco at saka tumingin sa kanya. Tumayo to kaagad. Blankong mga mata. Ngumiti siya kahit puno ng luha ang mga mata niya. Dito lang ako. Hihintayin ko kayo? She said. Iralikan siya nito sa noo. Direkta siguro to sa loob, lalo na nga't masyadong rare ang blood type ni Drake. Sumandalang ulo ni Hera sa pader habang nakahabol ang tingin sa asawa niya.